Merong magkaklase nung high school ang nagkita after 10 years. Ang isa ay naging seaman at ang isa ay naging biyahero ng gulay. Seaman, manong pabili nga ng talong at kamote tsaka pechay, gusto ko kasi maggulay ingain at kababa ko pa lang sa barko miss ko na kumain ng gulay. Biyahero, pre, kamusta na? Seaman, oy ikaw pala pre. Eto pre, seaman na. Ikaw, kamusta na? Biyahero, eto pre, bumibiyahe ng gulay. Buti ka. Pa pre. Seaman, dapat kasi pre nag-aral ka. Biyahero, oo nga pre eh. Seaman, edi sana pre, 100k month din kita mo. Magkano ba kita mo dyan pre? Biyahero, 10k per day pre. May isa pa ako truck na bumibiyahe sa Pasig at may taga-benta ako. Iba pa yung kinikita ko dun. Magkasakit man ako, at di makapagbenta, may kita pa rin ako. Nakabili na rin ako ng lupa pre dahil sa pagbebenta at pagsusupply ko ng mga gulay dito sa Marikina pre. Plano ko magpatayo ng apartment. Seaman, speechless. Lesson, always remember, do not let your schooling affect your education. Having a degree is good. Pero hindi guarantee ng pag-asenso ang diploma. Tamang sistema at opportunity ang kailangan mo para umasenso. Pag cellphone naluluma, pinapalitan. Pag sasakyan naluluma, pinapalitan. Pag appliances naluluma, pinapalitan. Pag mga damit naluluma, pinapalitan. Yung iba nga, lumang GF at BF nila ay pinapalitan pa nila. Pero, meron kang isang hindi pinapalitan. Ang kahirapan. Luma na yan. Palitan mo na yan. Maging tunay at tapat ka lang sa iyong ginagawa, at dapat nasa tamang sistema ka lang. Makikita ng Diyos yung ginagawa mong tama, tiyak yun sasamahan ka niya sa bawat mabuting lakad mo. Magtatagumpay ka. Thanks be to God. May isang babae na pumunta sa pari at ang sabi, Father, hindi na ako babalik sa church nyo. Ngunit bakit naman? Tugon ng pari, kasi naman po Father may nakita ako sa loob ng church nagdadaldalan at sinisiraan ang kapwa kapatid natin, may taong mapagkunwari. Mayabang, maging ang music team mali ang ginagawa. Maraming tao na tumitingin sa cellphone habang nasa service at ang daming mali na nakita ko sa church father. Sumagot ang pari, okay, pero bago ka umalis, pwede ba ako makahinge ng pabor? Kumuha ka ng isang basong puno ng tubig at umikot ka sa loob ng church ng 3 beses na walang matatapon na kahit isang tulo ng tubig. At pagkatapos pwede ka nang magpaalam. Sa isip-isip ng babae, napakadali naman. At umikot nga ang babae ng 3 beses sa church. At nang siya ay matapos sinabi, Father pwede na po ba akong umalis? Sinabi ng pari, bago po pala kayo umalis pwede po pa ba ako magtanong uli? Nung palakad-lakad ka at inikot mo ng 3 beses ang church may nakita ka bang nagdadaldalan, at sinisiraan ang kapwa kapatid? Wala po. May nakita ka bang mapagkunwari at mayabang? Wala po. May nakita ka bang music team na may maling ginagawa? Wala po. May nakita ka bang gumagamit ng cellphone habang nasa service? Wala po. Alam mo kung bakit? Hindi po. Dahil naka-focus ka sa baso na may laman na tubig, dahan-dahan ka para hindi ka matisod at para walang matapon. Tama. Katulad din sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kung nakatuon lang ang ating paningin sa Panginoon, hinding-hindi tayo matitisod at wala tayong oras para tingnan ang mali ng iba. We will reach out a helping hand to them and concentrate on our own walk with the Lord. Amen.